Namahagi ng libreng fertilizer at abono sa magsasakang Lubowans ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office. Isinagawa nitong Agosto 22 at 23 sa Emergency Operations Center at Barangay Haibanga ang aktibidad. Ito po ay sa ilalim ng Fertilizer Discounted Voucher o FDVS na ipinatutupad ng Kagawaran ng Agrikultura. 265 magsasaka ang nabigyan sa programang ito. Layon nito na mapababa ang production cost ng mga magsasaka lalo't mahal ang presyo na ginagamit nilang ito sa pagsasaka. Nagsagawa ng scoping at negotiation meeting sa isasagawang cultural mapping program sa ating bayan. Ang buong report iuulat ni Gilbert Makalalad. Nagkaroon ng pagpupulong at negosasyon sa pagitan ng ating lokal na pamahalaan at ng National Commission for Culture and the Arts tungkol sa isasagawang cultural mapping program sa ating bayan nitong ika-17 ng Agosto sa tanggapan ng ating punong bayan. Pinangunahan ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota Manalo, kasama si SB member at Culture and Arts Committee Head, John Michael Anyayahan ang pagpupulong. Nagkaroon din ng diskusyon para sa cultural mapping framework at mukha ng proyekto. Ayon kay Tourism Operations Officer Vanessa May Castillo, magandang simula ang programang ito upang matukoy ang totoong pagkakakilanlan sa ating bayan. So ngayong taon po ay ilulunsad natin yung ating cultural mapping project at tayo po ay nakipag-partner sa National Commission for Culture and the Arts para maisagawa natin itong programang ito. Ano po ba ang cultural mapping? So, sinasagawa po natin ang project na ito para saliksikin at kilalanin natin kung saan nga ba tayo galing. Bilang mga Lubowans, ano ba yung pinagmulan natin? Ano ba yung nakaraan natin? Kailangan nating isagawa ang programang ito para sa pagsasaayos ng ating kasaysayan at kultura. Ibinahagi naman ng kinatawan ng NCCA na si Rama Vercaide ang importansya ng malalim na pag-aaral sa kasaysayan ng ating bayan. Nagko-cultural mapping po tayo para mailista ang mga cultural properties o mga pinagmamalaking mga kayamanan ng isang pamayanan para ito ay malaman ng mga tao doon kung ano meron sila nang sa gayon ay mas lalo silang maging proud at maganda ang pakiramdam nila tungkol sa lugar nila. Something to be proud of, sabi nga nila. Mahalaga to para sa bayan ng Lobo dahil kayo ang magbibigay ng importansya sa sarili ninyo. Okay? Kami pong taga-NCCA ay pumunta rito para tulungan kayo na ma-appreciate ninyo ang kung merong ano sa inyo. Sa kasalukuyan ay magkakaroon na ng technical working group na magsasagawa ng pananaliksik para sa programang ito. Maswerte ding nauna ang ating bayan sa implementasyon ng programa na planong ipatupad na sa lahat ng mga bayan sa buong bansa. Layunin nito na isabuhay at saliksikin ang kasaysayan ng ating bayan at ganap na kilalanin ang ating kultura. Para sa Lubo, Tanglaw TV, Gilbert Makalalad. Naging host ng Bayan ng Lobo sa isinagawang oath-taking at turnover ceremonies ng mga bagong halal na opisyal ng Batangas League of Secretaries noong August 2, 2023 sa SB Session Hall. Pinangunahan ni Mayor Lota Manalo at Vice Mayor Shirley Manalo ang aktibidad na may temang Moving Forward to a New Responsive Public Service. Kabilang sa nanumpay ang bagong hinirang na Pangulo ng Samahan na si Severiano Alcantara mula sa Bayan ng Taal. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng 16 na SB Secretaries na miyembro ng Liga sa Lalawigan ng Batangas kasama ang ilang board secretary sa ilang bayan pa sa ating probinsya. Dedikasyon, patuloy na paglilingkod at tuloy-tuloy na malasakit sa mamamayan at sa komunidad sa ating bayan ng Lobo. Iyan ang pinatunayan ni Mayor Lota Manalo sa kanyang kaarawan ngayong buwan ng Agosto sa pagbabahagi niya ng tulong sa ating mga kababayan. Para sa detalye, narito si Rosel Rosios. Naging makulay ang pagdiriwang ng ika-45 taong kaarawan ng ating mahal na punong bayan, Mayor Lota Manalo nitong August 17. Highlight ng selebrasyon ng kanyang birthday ang pagbabahagi ng biyaya sa piling indigent families sa bayan ng Lubo. Sa halip na regalo para sa ating punong bayan, ang mga indigent families ang hinandugan na regalong cash, groceries at bigas ng mga kaibigan at kasama sa paglilingkod ni Mayor Lota. Ilan sa naging bahagi sa pagdiriwang sina former Congressman Raneo Abu,
2nd District Board members Arlene Magboo at Wilson Rivera, ilan nating SB members, department at office heads, at mga malalapit na kaibigan ng ating punong bayan. Isa si Romel Morillo sa mga pinagkalooban ng handog na regalo. Ako po ilubos na nagpapasalamat sa ating buting Mayor Lota Manalo, saka po kay Congressman Rene Abo. At ang po sa kanya binigay na regalo po sa amin, umasa po kayo na aming kong pagyayamanin ang binigay sa aming regalo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pong butihing Mayora. Sa kanya pong kaarawan, kami po ay nabigyan niya ng kanyang birthday gifts. Nawa po ipagpalain kayo ng pong may kapal at humaba pa po ang inyong buhay para po marami po kayong matulungan. Maraming po salamat, Mayora. Nagbigay naman ng mensaheng pasasalamat si Punong Bayan Mayor Lota L. Manalo sa mga naging parte ng selebrasyon ng kanyang kaarawan at sa mga taong patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanya. Kung itong mga aking mga tinuturing na kaibigan na nagmamahal sa akin ay pwedeng magbigay sa akin ng regalo, baka pwedeng din natin ibigay sa mas nangangailangan sa barangay. Tayo ay nagkakaisa, nagsama-sama. Ang dami pag mga karamay natin. So, muli mga best friends, mga mahal ko sa aking buhay, ay ako ay talagang natutuwa at nagpapasalamat kahit ang inyong ibibigay ay kukonte or malaki, pero iba po ang dating sa akin. Talagang mananatili siya sa aking puso at habang buhay ko po kayong pasasalamatan. 45 pamilya ang pinagkalooban ng regalo, kapareho ng edad ni Mayor Lota. Para sa Lubotang Law TV, Rosel Ramirez Rochos. Narito naman ang ilan pa sa mga aktibidad ng ating masipag na punong bayan, Mayor Lota Manalo, ngayong buwan ng Agosto. Ihahatid sa atin ni Gray Abanilla. Muling naging abala ang ating punong bayan, Mayor Lota Manalo ngayong buwan ng Agosto maliban sa iba't ibang malalaking pagpupulong at aktibidad na kanyang dinaluhan. Narito ang ilan sa kanyang pinagkakaabalahan. Dumalo si Punong Bayan Mayor Lota sa 16th Aral Kabatak noong August 6 sa Lubo Town Plaza. Nakibahagi si Mayor Lota sa pagkakaloob ng school supplies sa humigit kumulang 300 na mag-aaral sa bayan ng Lubo. Nakasama rin niya sa programa si dating 2nd District Representative Raneo Abu. Dumalo naman si Mayor Lota sa buwan ng pagpupulong ng League of Municipalities of the Philippines LMP Batangas Chapter noong 8 ng Agosto sa Valentino Resort, San Jose, Batangas. Kasamang ilang mga alkalde ng iba't ibang bayan sa lalawigan ng Batangas. Nagsisilbing Vice President for District 2 ang ating punong bayan sa naturang samahan. Pinangunahan naman ni Mayor Lota ang executive meeting tuwing Lunes ng buwan sa opisina ng Punong Bayan. Dito ay binabahagi ng mga department at office heads ang mga updates sa ongoing at incoming project at plano ng kani-kanilang opisina. Bumisita at nakipagpulong naman si Mayor Lota kay Senator Lito Lapid at Senator Francis Tolentino noong August 15 para sa planong proyekto para sa ating bayan. Tuloy-tuloy namang isinasagawa ang Zumba exercise tuwing Biyernes na ginagawa sa Lubo Town Plaza. Pinangunahan ni Mayor Lota ang health program na ito na layong mapanatili ang kalusugan ng mga kawani ng pamahalaang bayan. Dumalo naman si Punong Bayan Mayor Lota sa inaugurasyon ng kauna-unahang FEJ Arena sa Barangay Dagatan, San Jose, Batangas noong August 20, 2023. Nakapulong ng ating Punong Bayan si Senador Grace Poe at ilan pang personalidad na dumalo sa aktibidad. Dumalo rin si Mayor Lota sa League of Municipalities of the Philippines LMP Conference na may temang Luzon Island Cluster Development, Embracing Reform to Accelerate Progress noong August 24 to 26 sa Radisson Blu Hotel, Cebu City, kasama ang ilang mga alkalde ng iba't ibang bayan sa buong Luzon. Para sa Lubotang Law TV, Gray Abanilla.
At yan po ang kabuuan ng mga kaganapan sa nakalipas na buwan at ngayong buwan ng Agosto. Huwag po niyong kakalimutang i-follow at i-like ang ating official social media pages. Para sa Public Information Office, ang ating Facebook, ang Lobo Public Information Office, ang ating YouTube, Twitter at Instagram at PIO Lobo Batangas. Para naman sa Lobo Tanglaw TV, i-follow ang ating Facebook, YouTube at TikTok page at Lobo Tanglaw TV. Sa ngalan po ni Mayor Lota Manalo ng buong Public Information Office at Lobo Tanglaw TV team, ako po muli si Angelique Atienza Romero, ang inyong Public Information Officer. Muli, ito ang Lobo Tanglaw TV, balitang totoo, ikaw ang panalo.